Ang lugar sa Bulacan hindi rin nakaligtas na bahain dahil sa walang tigil na pagulan. Ilang mga kababayan natin doon umaaray dahil apektado na ang kanilang kabuhayan. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Patungo pa lang kami sa Hagonoy, ganito na kalakas ang ulan sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Marilao, bandang 2:00 ng umaga. Halos zero visibility na ang aming binabaybay dahil sa lakas ng ulan. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan hanggang pagdating namin sa Hagonoy, Bulacan. Tikligo ang mataas na tricycle na ang pinapasada ni Mang Ben, pero may mga pagkakataong lumulubog pa rin ang tikling kapag sinasabayan pa ng high tide ang malakas na buhos ng ulan. Kaya naman, matumal ang pasada ng mga tricycle drivers sa lugar. Kagaya nga, may bagyo, ay kami kagaya nito, nakapila yung mga tricycle. Walang estudyante, yung mga tao ay ayaw halos lumabas sa bahay. Ayon sa Hagonoy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 3 talampakan na ang lalim ng baha sa ilang bahagi ng bayan. Bukod sa transportasyon, apektado rin ang dami ng huli ng mga mangingisda. 3 hanggang 4 na timba ang karaniwang huli ng hipon at alimango ni Tatay Renato. Pero ngayong masama ang panahon, 1 timba na lang ang huli na may bigat na 7 hanggang 8 kilo. Medyo mahina dahil yung mga sama panahon, pagkaganyang panahon, malalaki ano, malakas pa yung hangin. Lubog na ang mga bahay na nakatirik at nakapalibot sa palaisdaan sa bahagi ng Barangay Santo Niño sa Pampari. Tumataas na ang level ng tubig sa palaisdaan dito sa Barangay Santo Niño sa Pampari. Ang mga bahay na nakatirik sa palaisdaan, lubog na. Inaasahang tataas pa ang level ng tubig sa mga palaisdaan sa mga susunod na oras dahil sa high tide. Samantala, positibo naman ang reaksyon ng mga residente dahil sa maagang abiso ng suspensyon ng mga klase. Iwas abaha sila, iwas disgrasya. Sa module na lang po, sinisin lang po ng teacher namin sa cellphone. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.